Isa na naman pong magandang araw sa ating lahat mga ka-agri. And ngayon ay nandito po tayo sa ating ginawang ranging area ng ating mga native na baboy. So kahapon mga ka-agri ay inumpisa na po nating ayusin dahil nga po sa nalalapit na po itong tag-ulan. Tayo po ay nag-aalala mga ka-agri na pag hindi po natin nagawa ito agad ay baka wala po silang masisilungan. And baka yun pa yung mag-cause sa kanila ng sakit, lalong-lalo na po yung sipon. So, gumawa po tayo ng simple lang mga ka-agri. And kung mapapansin nyo nga, yan, medyo mababa. And ang plano namin dito mga ka-agri is lalagyan na natin mamaya ng bubong and lalagyan natin dito ng division. So, gagawin po natin dalawang pinakakwarto nito dahil balak kong hihiwalay itong ating bulugan and yung maliit na native na baboy natin. So, sila muna yung unang i-confine natin dito mga ka-agri dahil nga po yung bulugan natin is masyadong masiba sa pagkain. So halos ayaw niyang pakainin yung kasama niya. Kaya naisip ko na hiwalay itong ating bulugan. And yung maliit na baboy natin mga ka-agri, yung pinakaunang anak is sumisiksik siya sa mga ng hagwire natin dahil maliit pa nga siya, nakakalabas siya mga ka-agri. So marami po siyang nasisira dito, lalo nung una na yung mga tanim natin. And yung pagkain ng ating mga manok ay inuubos niya mga ka-agri. Kaya nung nahuli ko siya ay tinali muna natin. So ayan, bali pangatlong araw niya ngayon na nakatali mga ka-agri. So nakaka-adjust na rin po. Kaya lang talagang may pagkamailap. So kung titingnan nyo, ayan, takbo ng takbo. Pero hindi gaya nung una mga ka-agri na nagpupumiglas talaga. And ayun, yun nga yung ating gagawin ngayon is maglalagay tayo mamaya ng bubong. And subukan na nating gawin yung kanyang sidings para matapos na mga ka-agri. And kung mapapansin nyo, ganito lang yung design. Dahil may balak po ako na i-repair ulit itong part na simentado. Kukunin po ulit natin yan mga ka-agri. So hindi na po tayo muna magre-range dahil sa kokonti pa lang naman sila. And mas madaling magpakain at maglinis mga ka-agri pagka nakakulong sila or naka-confine. So madali ring magpakain naman mga ka-agri pag ganitong naka-range sila. Pero sa ngayon siguro mga ka-agri is mas kailangan natin na naka-confine sila. Dahil nga po sa dami ng ginagawa natin ay gusto nating mas mapabilis yung ating mga gawain. So puntaan naman natin mga ka-agri itong ating mga native na baboy dito. And yung ina-expect nating mga anak this week. So napakalaki na po ng tiyan niya mga ka-agri. And yung kanyang ari is talagang na po, umumbok na. And so ayan, makikita nyo is napakalaki na po ng tiyan. Kaya lang sa araw parang hindi siya masyadong makita. So ayan mga ka-agri. And ito is napurnada na naman yung bibili. Dahil nga ang problema mga ka-agri ay hindi po natanggalan yung kanyang itlog. Yung na gastrate tawag ba doon, yung hindi siya na na kapon sa tawag namin, kinakapon. So sabi ng bibili mga ka-agri is baka may amoy daw yung karne, kaya hindi nila tinuloy na bilhin to mga ka-agri. And dito naman sa ating nanganak na native na baboy mga ka-agri is kung mapapansin nyo is napakasiba po talaga ng ating mga biik. So kahit na kumakain yung ina ay sige pa rin sila magdede mga ka-agri and kumakain na rin po sila. Tapos napapansin ko dito sa ina mga ka-agri dahil nga sa lakas nilang dumede ay talagang namamahayat na po itong ating inahin na native na baboy. So ang kagandaan lang dito sa ating mga ka-agri inahin is hindi siya umaayaw magpadede. Talagang pinapadede niya yung kanyang mga anak mga ka-agri. And ayun po yung ating mga dito sa ating native na baboy ngayon mga ka-agri, update yung ating ginagawa. So hopefully is matapos natin ngayong linggo itong pabahay ng ating native na baboy dahil talagang nag-aalala po tayo na baka hindi natin matapos hanggang tag-ulan. So napakaliit lang yan, pero sa dami ng ating ginagawa mga ka-agri ay talagang sinisingit-singit lang natin yung paggawa mga ka-agri. Pero kung full time tayong gumagawa dito is saglit lang natin yan gagawin kahit ako lang mag-isa.
Dahil nga may mga materialis na rin. So kung makikita nyo, nandun na po yung pinatistis kong mga kahoy na ating gagamitin sa ating paggawa ng kubo. So hindi lang po yung kubo na yan ang gagawin natin mga ka-agri. So sa unang-una mga ka-agri, yan lang muna ang gagawin natin dito sa part na to, and i-repair natin to mga ka-agri. Dahil iakyat na rin po natin yung ibang ating mga alagang manok na nasa breeding area natin. Dahil nga ang plano namin mga ka-agri is pag-isahin na lang, dahil nahirapan akong magpakain sa magkahiwalay na lugar. So konti lang naman ang i-repair dito mga ka-agri sa ano ng ating mga manok. And lalagyan lang siguro natin dito ng, or mag-extension lang tayo dito mga ka-agri, para naman paghapon kasi mga ka-agri is dyan talaga lahat ng sikat ng araw. Kaya maglalagay tayo dito ng extension para naman hindi mainit pagka hapon. So dito sa area na to is palitan lang siguro natin tong bubong na to, dahil tumutulo. May punit na to kasi mga ka-agri, tong part na to. And dito mag-extension lang tayo, kaya saglit lang to mga ka-agri. So ayun lang sa video natin ngayong araw mga ka-agri, is sana po is nagustuhan nyo kahit hindi ganoon kaganda itong ating video. And huwag nyo na rin pong kalimutang mag-subscribe mga ka-agri.